Dear Lady Love TV. My best friend's heartbreak. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. To be honest, Nika was a bit overwhelmed. Ang laki ng Ramirez clan pero in all fairness, friendly ang buong pamilya. Kaya hindi na siya nagtaka kung bakit nag-uumapaw sa pagiging jolly si Sneak. It seemed to run in the family. Pagkatapos ng moment nila ni Sneak, nang buhatin siya palabas ng kahon, ay ipinakilala naman siya ng lalaki sa angka nito na present sa celebration. Bukod sa parents ni Sneak ay naroon din ang lola at lolo nito sa father side. Ganon din ang mga tito at tita ng lalaki sa both side din. At syempre ang mga pinsan din sa parehong side na may kasama pang kanya-kanyang date, asawa at partner. Medyo kinabahan pa nga si Nika sa possibility na may kadate din si Sneak, pero mabilis din iyong nawala dahil lumipas ang maraming minuto na wala naman itong babae na ipinakilala sa kanya. Ewan din niya kung bakit masyado siyang nababother sa idea na yon. Tita, your carbonara really tastes good, sincere na sabi ni Nika habang tinutulungan sa kusina si Tita Sarah, ang mami ni Sneak, na ayusin ang panibagong batch ng hilaw na barbecue na ilalabas para ihawin. Sa malawak na garden kasi ginaganap ang 28th birthday party ni Sneak dahil iyon daw ang tradisyon ng pamilya nila. Kailangan sa bahay ng mga magulang ginaganap ang celebration. To be honest, hindi ako mahilig sa carbonara, pero nagustuhan ko talaga yung luto niya. At iyon pa ang nakakaamiss sa pamilya ni Sneak. Hindi kumukuha ng catering service kapag may celebration, dahil lahat daw ng babae sa angkan ay tinuturo ang magluto. Saka hindi naman kailangan. Para sa okasyon na iyon, si tita ang executive chef dahil chef talaga ang ginang. Tumulong din daw sa pagluluto si Louie, na bukod sa pagiging bar owner ay certified chef din. Restaurant owner naman ang daddy ni Sneak at siguradong dito naman ng lalaki ang pagiging businessman. May gayuma talaga mga putahing hinanda ko iha. Natatawa talatang masayang biro ng ina ni Sneak. Mabilis siyang napalapit sa ginang. Actually, sa halos lahat din ng kapamilya ni Sneak. Dahil kasing friendly din ng binata mga ito. Malaking fit iyon para sa mga tulad niyang mahiyain talaga. But kidding aside, I'm glad you like the foods. Ngayon lang may dinalang babae si Sneak para ipakilala sa amin. Kaya masaya ako na na-impress kita sa mga luto ko. Nag-init ang mga pisngi ni Nika pero hindi rin niya mapigilang mapangiti. Hindi naman po ganun ang relasyon namin ni Sneak. We're just friends, tita. For now. Hopeful na tanong ng ginang. Dinaan na lamang niya sa tawa ang pagkapahiyang nararamdaman. Hindi kasi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Nang hindi madidismaya ang ina nito. Isa pa, ayaw niya ring magsalita ng tapos. Umaasa ba siya na may chance nga na maging more than friends sila ni Sneak? Why not? You're both single, hindi ba? It's not like you haven't seen him as a potential partner. For now, tumangutang sagot ni Nika kahit nagiinit ang mga pisngi. Siguradong namumula siya dahil natawa si tita at pabiryong binunggo ang balikat niya na para bang kinikilig sa sinabi. Hi tita, na-ambush interview niyo ako ha? Lalong lumakas ang tawa nito. Masaya ako na nasagot mo na iha. Napansin niya na naging seryoso ang ginang nang tumingin sa kanya. Nika, nakita ko kung gaano kasaya yung anak ko nang makita ka. Sa lahat ng anak namin ng asawa ko, kay Sneak ako nag-aalala dahil hindi naman nagsasabi ang batang yan kapag may nararamdaman na hindi maganda. Palalaging siyang nakangiti at sinasabing okay siya kahit hindi naman. Hinawakan nito ang kamay niya. Huwag mo sanang isiping pinipressure kita, pero gusto kong malaman mo na kung sakaling kayo man na magkatuluyan ni Sneak, alagaan mo mabuti yung anak ko. He may act like a tough cookie, but in reality, he has a soft heart. Ngumiti si Nika dahil na-flatter siya na pinagkakatiwalaan agad siya ng ginang kahit ngayon lang sila nagkakilala. I will take care of Sneak even if you didn't ask me, tita. Medyo kumunot ang noo niya nang may maalala siyang tanong. Bakit nga pala po Sneak ang nickname niya? Tumikim si tita at naging proud ng mukha. Kanino ko pa hinihintay na itanong mo yan? Hindi niya na alam kung gaano katagal sila nagmamarinate ng barbecue habang nagkwekwentuhan ng ginang tungkol sa childhood ni Sneak. Ang sigurado lang niya na mga sandaling iyon, ang sakit-sakit na ng tiyan niya kakatawa habang nakikinig sa kakulitan ng batang Sneak. Ganon din ang kwento sa likod ng kakaiba nitong nickname para sa isang lalaki.
Nakakatuwa na nakabanding ni Nika ang mami ni Sneak sa ganitong paraan. Mom? Sabay silang napalingon ng ginang sa pinto ng kusina kung saan kapapasok lang ni Sneak na binigyan na nag-aakusang tingin ng mami nito. Napansin din niyang namumula ang mukha ni Sneak at parang hindi makatingin sa kanya. Nahihiya ba ang lalaki? Kinuwento niyo kay Nix ang legend tungkol sa nickname ko? Nagdududang tanong ni Sneak sa sariling ina. Too late, son. Natatawa habang iiling-iling na sagot ng mami nito. She has already heard the legend behind your cute nickname. Umuungol sa reklamo ang lalaki. Saka siya tiningnan ng masama nang tumawa siya. Hey, yes, Nick. Nakangising tanong ni Nika na lalo yatang ikinapula ng mukha ng lalaki. Pinaikot ni Sneak ang mga mata na ngayon lang yata nito ginawa sa kanya kaya natawa siya. Pero ang lalaki, binalingan lang ang mami nito. Mom, pahiram muna kay Nika. Sinabi ko naman kay Friends at Cash na tulungan ka dito. Okay lang ba kung magsusolo muna kami? Natigil si Nika sa pagtawa at nag-init ang pisngi. Tiningnan niya si Sneak para ngisihan na para bang nakontento ito na siya naman ang namumula mga pisngi. Brat, go children. Pabirong pagtataboy naman ni tita sa kanila. Go forth and be merry soon. Natawa si Sneak sa kaniyakap ang ina pagkatapos ay inilingon siya. Let's go, Nix. Na-share na kita sa family ko buong dinner time kaya sosolohin na kita ngayon. Hindi na siguro sila magrereklamo kung magdadamot na ako. It was Nika's turn to roll her eyes at him. Hinubad niya ang suot na plastic sa mga kamay, saka nag-excuse para maghugas ng mga kamay sa lababo at punasan ng mga yun sa hand towel. Pagkatapos, humarap siya sa binata na nilahad ang kamay sa kanya. Walang pag-aalin lang hinawakan niya ang kamay nito. Saka niya nilingon si tita. Tita, see you later. Nakangiting tumangaw ang ginang. Sige lang iha. Okay lang kahit hindi ka na bumalik. At hindi ka na ibalik ng anak ko. Sigurado naman akong pananagutan ka niya. Mami, hiyang-hiya na saway ni Sneak sa ina bago siya hinila palabas ng kusina. Huwag mo na lang pansinin si Mami. Excited lang yon kasi ako na lang single sa amin. Nagulat siya sa balitang yon. Taken na ba si Louie? Nakangiting tumango ang lalaki at mukhang nakalimutan na ang pagbibiro ng mami nito. Yes. Hindi ko pala na-mention sa'yo na engaged na si Kuya Louie. Last week lang yon. Nag-propose agad siya sa girlfriend niya for 3 months. Natigilan ito at nilingon siya para bigyan na nag-aakusang tingin. I was supposed to share the good news with you last week, but you went ghosting on me. Pinisil ni Nika ang kamay nito bilang apology. Sorry, Sneak. Hindi kasi ako makapagsinungaling sa'yo at baka mahalata mo pa na surprise na ito para sa'yo na ginawa ni Friends. I was so worried, you know. Muntik na akong lumipad papuntang France. No, kung hindi dahil sa acting ni Friends, baka talagang sinundan na kita. Nagigilty siya na pinag-alala niya ang lalaki pero na-curious siya sa sinabi nito. Anong ginawa ni Friends? Sumimangot si Sneak na bihira lang mangyari. She pretended to be pregnant. Pinalabas pa niya na iniwan siya ng boyfriend niya para hindi ako umalis ng bansa. Muntik na akong makasakal ng lalaki, yung boyfriend niya, na dinalaw lang pala sa Davao ang parents at walang kaalam-alam sa drama ng kapatid ko. Natawa siya. I'm sorry to say this about your sister pero medyo loka-loka rin pala yan ha. Sinabi mo pa. Natatawa ng pagsang-ayon ni Sneak. Speaking of the little devil. Hi, Ate Nix. Napangiti si Nika na makita si Friends at ang pinsan ng mga ito. Sabay ang pagbati sa kanilang dalawa. Hi girls! Sabay bumaba ang tingin ni na Friends at Cash sa magkahawak ng mga kamay nila Sneak. Pagkatapos ibinigyan ng mga ito na nanunuksong tingin. I don't owe you an explanation. Natatabang sabi ni Sneak sa dalawang babae at patakbo siyang hinila palabas ng mansyon habang pinagbabantaan ang mga batang pinsan nito na nasasalubong nila. No extra allowance from me if you follow us. Natatawang sumabay na lang si Nika sa pagdakbo ng lalaki. Hi, ang saya talagang kasama ni Sneak at ng pamilya nito. Hindi niya kailangang magpanggap na ibang tao para magustuhan siya ng mga ito. Mabuti na lang at matagal na niyang natutunang tanggapin ang sarili at iyon ang iharap sa mga taong kanyang makakasalamuha. Masaya si Nika na mukhang natanggap naman agad sila ng pamilya. This is my private space so no one will bother us here, sabi ni Sneak na makarating sila sa pavilion na nasa likod ng mansyon. Inakay siya nito sa loob
hanggang sa magkatabi na silang nakaupo sa wooden bench sa loob niyon. Tahimik, di ba? Tumango naman si Nika habang nililibot ang tingin sa paligid. Hindi naman madilim dahil sa ilaw sa loob ng pavilion. Mabango rin dahil sa mga halaman at mga bulaklak na nakatanim sa palibot niyon. Kitang-kita rin ang maliwanag na buwan at ang bituin sa madilim na kalangitan. Medyo romantic din dito. Perfect. Bumaba ang tingin niya sa mga kamay nilang magkahawak pa rin. "You're still holding my hand." Ngumiti si Sneak pero hindi pa rin siya nililingon. I know. Napangiti rin siya dahil hindi naman siya bothered na magkahawak ang kanilang mga kamay. Mukhang nag-iisip ang lalaki ng mga sasabihin kaya hindi niya na muna ito inistorbo. Isa pa, kailangan din niya ng oras para i-analyze ang bilis ng mga pangyayari sa kanilang paggitan. Nung nasa Paris pa si Nika, madalas silang magkausap ni Sneak at nag-aaway din sila na para silang may relasyon. Naiinis siya kapag hindi agad ito sumasagot. Kapag tumatawag siya at naiinis naman si Sneak kapag nalalamang nalalasing siya sa bar na pinupuntahan niya. Hindi na sila bata para hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanila. I like you, Nika. Nilingon ni Nika si Sneak at hindi na siya nagulat o nailang sa mga sinabi nito. Nauna na niyang nalaman na gusto siya ni Sneak dahil sa pagpapakita nito ng matinding concern sa kanya habang nasa France siya. Pero ngayon lang niya iyon natatanggap dahil na-assure na niyang tama ang kanyang pakiramdam. Mahirap kasing umasa lang sa pagpaparamdam. A lot. Nakangiting dagdag pa ni Sneak na parang confident na sa confession. Matagal na siguro nitong pinaghandaan ng pagtatapat sa kanya. Nangako ako sa sarili ko na sasabihin ko kaagad sa iyo yung feelings ko pagbalik mo sa Pilipinas. Gusto sana kitang sundan sa Paris nung ma-realize ko ang feelings ko para sa'yo. Pero nagpigil ako kasi masisira ko yung me time mo. Umalis ka para hanapin yung sarili mo at ayokong agawin sa iyo ang oras na nilaan mo para mag-heal. Kaya ngayong nandito ka na at nakita ko naman na okay ka na. Nagkaroon na ako ng lakas ng loob na magtapat. Pabiro nitong binunggo ang balikat niya. But I bet you already know how I feel for you. My siblings always tease me for being so transparent. Nangingiting tumango si Nika. Kailan mo na-realize na gusto mo ako? Naramdaman kong gusto kita nung niyakap mo ako bago ka umalis. Iba yung naramdaman ko sa'yo. Kahit normal lang naman sa akin ang yumakap sa female friends ko. Pero hindi ko yun binigyan ng meaning. Well, I was in denial because I didn't want to fall for a girl who was about to leave the country. So I thought our connection as two platonic humans had just intensified. Natawa siya sa mga sinabi nito. But of course, I was a fool to believe that. Natatawa na rin pagpapatuloy ng lalaki. Nung umalis ka na at sa Skype na lang kita nakikita, sobra yung pagkamiss ko sa'yo. Hindi ako makapag-concentrate hanggat hindi kita nakakausap kahit sa chat lang. That was when I finally accepted the fact that you were never just a friend to me. I think about our time together every day until I realize that we actually have a cool connection. Possibly of the boyfriend and girlfriend variety. Nagkibit balikat ito ng taasan niya ng kilay. Just saying. Napangiti si Nika kasi lahat ng sinabi ni Sneak ngayon, ginawa niya rin nung nasa France na siya. Hindi naman siya ganun kamanhid o katanga para hindi maramdaman na hindi na sila basta magkaibigan lang. Wala naman siguro magkaibigan ang magkakaselusan kapag may nakikitang ibang kasama na babae o lalaki sa pictures ng isa't isa. Pero syempre, hindi niya agad iyon na-realize. She spent more than half of the past year healing herself. Everything she did only for her own good. So to be honest, she tried to get him off her mind as much as she could. Pero nitong huling 3 buwan bago siya bumalik sa Pilipinas, mas nakapag-focus na siya kay Sneak. Kaya nga inaaway niya ito kapag hindi agad nakakasagot sa mga tawag niya. Kasi hello, magkaiba ang time zone nila pero pabebe siya. Nagustuhan din niya kapag nilalambing siya nito. Do you know when I started to realize that I've moved on? Tanong ni Nika. No, you tell me. I knew I was healed when I started to take care for you, Sneak. Nakangiting sabi niya na ikinangiti rin ng lalaki. Kasi pagdating ko sa France, naging selfish ako at wala akong ibang iniisip kundi yung sarili ko lang. Aaminin ko na dumating ako sa point na ayaw kitang kausapin. Kasi ang dami mong comment kapag nakikita mo yung pictures ko kasama yung mga male friends ko sa France. Hindi naman kita pinagbabawal na makipagkaibigan sa ibang lalaki. Pagtatanggol nito sa sarili. Nasabi ko lang mag-ingat ka sa paglabas ng mag-isa kapag masyado nang late.
At huwag kang basta-basta sasama sa hindi mo naman gaano kakilala. I wasn't being too overprotective, was I? Nakangiting umiling si Nika. Sanay na ako sa'yo kasi alam ko namang concerned ka lang sa akin. Pero aminin mo, may kasama na yung selos, no? Aminin mo munang pinagsiselosan mo si Ali. Napasimangot siya nang maalala ang pictures ni Sneak kasama si Ali. Hindi kita ang mukha ng lalaki dahil lagi itong nagtatago sa likod ng mga kaibigan. Pero nakikita niya na madalas nakayakap dito si Ali. Masyado kayong close. Well, we were both cat lovers. I'm not really a cat lover but I love Gig and he's human. Nix, did you just say you love? Yes, pag-amin ni Nika. Nagiinit ang pisngi ni Sneak. Sneak, I love you. Ngayong natutunan ko ng mahalin uli yung sarili ko at masaya na ako sa kung sino ako. Sigurado ako na kaya ko na magmahal muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sa hindi destructive way. Kasi tinuruan mo ako kung paano magmahal ng hindi nagsiself-destruct. Kaya alam ko na yung feelings ko for you. Hindi nang hihingi ng validation. I fell for you because why not? What we have is quite type of love, but I think it both suits us just fine because we don't need to be loud just to be confident with the kind of relationship that we have, right? I wanted to play it cool by downplaying my feelings for you so you won't freak out. But I guess I was never meant to be cool. So I'll just be honest this time. Hinarap siya ni Sneak. Maaliwalas pa rin ang mukha nito kahit hindi nakangiti. Gusto yatang ipakita sa kanya ng lalaki kung gaano ito kaseryoso. Nix, I love you. I'm in love with you. And yes, I feel jealous whenever I see your photos with other guys. Kung hindi lang ako pinipigilan ng mga kaibigan ko, sigurado akong susunod na ako sa France para maiuwi ka sa Pilipinas. Dinaan ni Nika sa pagtawa ang kilig na nararamdaman. Okay, inaamin ko na rin na nagseselos ako sa kaibigan mo. Kahit nakaka-guilty kasi mabait naman siya sa akin. Ganon din ang iba mong friends. Ang pag-interview sa male friends ni Sneak na mahilig din sa mga pusa. Ang huling project niya sa magazine kung saan siya nagtatrabaho noon. Ginanap iyon sa Cat Cafe kung saan may photoshoot ding naganap para i-feature ang men cat lovers. Nagkataong parehong-pareho ring successful and hot businessmen kaya naging hit ang magazine issue nila. Napansin niyang bumaba ang tingin ni Sneak sa kanyang mga labi. I know. I'm asking this lame but I'm also aware that my usual moves don't work. So, I'll just ask, can I kiss you? Napangiti si Nika dahil matagal na niyang hinihintay na tanungin ni Tiyon. Took you long enough to ask, sunshine.